Happy Thanksgiving. Amen. Sabihin mo naman yung kapatid mo, yung nasa harap, nasa likod, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Do you have something Thanksgiving. to give? Aray. So today, as we celebrate the giving, Thanksgiving, our topic is giving. Ang pagbibigay. Pagbibigay na pagmamahal. Pagbibigay ng tulong. Pagbibigay ng kung ano pa pwede natin ibigay sa ating kapwa. But before that, sabi ko na Panginoon, we must have to give ourselves to the Lord. Yun yung the best Thanksgiving na ibibigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang Diyos. Ang Diyos sa Panginoon. So we must be as willing to give of ourselves as we are to give of our money. So tayo po, ay unang-una, bago po natin bigay yung ating sarili sa Panginoon. Ang una talaga nagbigay ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo? Yes, amen. Kung bakit ka nandiyan, kung bakit ka pabinuyang katabi mo, ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. When He give, lay down His lives to us, to each and every one of us. Amen. Ibigay niya ang kanyang sarili para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. And that is the best thing na ginawa sa sangkatauhan. Amen? So, God brought you with a price, which is His blood, and you belong to Him. Hindi po yung kanta na you belong with Him. Tayo po ay nabibilong sa ating Panginoong Jesucristo. And God commands you to present your body as a living sacrifice, not just your pocketbook. Ibig sabihin ito, yung mga galing sa bulsa na pwede natin ibigay. Ang unang-una, sabi dito, ang unang-unang pagbibigay dapat ay ang ating sarili. Bigay natin ang ating oras, ang ating panahon, ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. A willing mind and a heart with a life committed to service to God is just as important as financial giving. Bibigay ka nga, pero yung sarili mo na binibigay sa Panginoon is useless. Amen. So you must realize that true giving ay nagsisimula sa iyong buhay. If God has control of your life, He will have control of your resources. Amen? So ang tanong, what is the reason for my giving? Ano ba kami bibigay ito? So giving proves the sincerity of your love for Jesus Christ. Kita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 8, verse 8. At ito rin po ay nag-develop ng ating attitude of grace for others' works. It takes no special talents or abilities to give only grace. O ay grasa ng Panginoon. Amen? So, hindi mo kailangan maging magaling para ikaw ay ibigay mo ang sarili sa Panginoon at yung mga sources natin sa ating Panginoon. Giving is an investment. Hindi lang po dito hindi lang ba sa bangko nag-i-invest ka para meron kang people. Kundi ang yung pagbibigay ay sa Panginoon ay investment in eternal riches and gets your eyes off of earthly riches which will fade away. Hindi lamang sa mundo ito, kundi ikaw ay nag-i-invest doon sa langit. Amen. Alala mo yun, sinabi ni Lord na meron tayong kanya-kanya na bahay sa langit. So the person who benefits most from your giving is walang iba kundi ikaw. God sees you, your heart, na ikaw
ikaw ay totoo, nagbibigay, hindi lang napipilitan, eh, sinabi ni Pastor, God sees everything. Nakikita ng Diyos ang lahat. Ang isip mo, ang puso mo, kapag ikaw ay totoo sa Panginoon, ikaw ay lubos sa pagkakayahan ng Diyos. Ano po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Yes, amen. Amen? So, ang tanong, saan po ba napupunta yung binibigay natin? O saan mo magbibigay ito? So, your primary responsibility is to your local church. All giving in the New Testament is done within the context of the local church. And obviously, ang lahat po ay free to give causes outside the local church, and God may even use and bless it. So, meron po tayong after ng praise and worship, diba? Meron tayong giving. So, doon po natin ibigay yung mga ating kapo o anumang offerings na para sa ating Panginoon. So, what does my money go for? Yung mo kanina, saan na pupunta yung ating tithes and offerings? Saan na pupunta yung ibigay natin? Ito po ay napupunta to support ito po sa mga leaders po natin. Leaders of the church, sa gawain ng Panginoon, at doon po sa maintenance ng church. Sa mga pangailangan ng simbahan, bawa, kung may sira yung ating bukong, for example, po ay nagagamit sa pagpapaayos ng ating simbahan. At yung iba, napupunta doon sa mga kunay o gasolina, for example, ng service po natin. So sa mga ganong mga bago, sa mga Bible studies and outreaches, sa mga gawain ng ating Panginoon. So, how much am I supposed to give? Ito yung maraming tatanong. Ano ba ako magbibigay? Magkano kayo bibigay ko? Doon po sa Old Testament, yung nakikita po natin, it's a biblical verse for giving. It's a tithes. 10%. So 10% of everything na halimbawa, sa sweldo natin, o sa kung ano man na natatanggap natin, biyaya. No? So sa first fruit, kung ikaw ay sa mga magsasaka, the first fruit of your crops, hindi niyo po, 10% ng iyong kinikita. So first thing, ito po ay nakikita natin before the law of Abraham, Genesis chapter 14, verse 20. So, meron din po tayong offering, the New Testament principle, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10. The offering, as a man purpose in his heart, give as the Lord gives you ability to give. The more you get, the more you should want to give. So kung ano ang nasa puso natin, ay ibigay po natin sa Panginoon. Remember that hindi mo ito ginagawa para sa iba, kundi para sa sarili. Amen? So ayun po, no? At sabi ko nga dito, for God loves a cheerful giver. In addition to the tithe, you have opportunity to give an offering to any area of ministry in the local church that the Lord directs. Amen po. So praise God. So that is giving. Di lamang po yung pagbibigay ng kung anong meron ka kung ng boss. Important po sa lahat ay ang ibigay po natin yung sarili natin sa Panginoon. Let us devote ourselves sa gawain po ng Diyos. Hindi ka lang isang tagapakinig. Daw po ay tagagawa ng salita ng Panginoon. Hindi lamang taga-absorb na kung anong meron dito. Hindi ikaw rin po ay manggagawa
ng Panginoon. Amen? So let us give our hearts, our minds, our soul, our time, and everything sa ating Panginoon. Amen? Amen. So that is giving. Let us pray. Panginoon, salamat po Diyos sa araw na ito. Salamat po sa iyong mabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos sa mga kapatiran na nandito. Dalangin ko po Diyos na patuloy mo silang pagdalayan sa buo ng kanilang mga pamilya. At higit pa o Diyos sa kanilang inaasahan. Dalangin po namin na masalita mo sa magtulog sa bawat isa sa amin. Na patuloy na sumunod sa inyo. Sumunod na ayon sa iyong kalooban. Sumunod o Diyos na mayroong puso Diyos na magpapakumbaga sa inyo. Panalangin po namin na patuloy mo kami turuan, gawayan, sa mundo ito sapagkat kami o Diyos ay nananahan lamang sa iyong karunungan, sa iyong pag-ibig, at sa lahat Panginoon na iyong gagawin pa sa buwan ng mga. Sa panalangin po namin na patuloy mo kami ingatan, gawayan, mula sa simula hanggang sa pagkatapos ng iyong gawain sa araw ng ito. Ito ang panalangin na patuloy mo kami ingatan,